So hindi po pwedeng palampasin ito, mga kababayan. Hindi pwedeng contempt kapag abogado po ang nagsalita. Pero bibigyan ng free pass at espesyal na pribilehiyo ang respondent mismo kapag ayagan itong inatake at pinapahina po ang tiwala ng publiko sa integridad ng tribunal. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So pag-usapan ulit natin yung impeachment ni Sara Duterte. So dapat po, palagan po ni Chis Escudero bilang presiding officer yung bending the law statement ni Sara Duterte versus impeachment court. Kasi mismo na pong integrity, mga kababayan, ng impeachment court ang kini-question ni Sara Duterte. So ang impeachment trial po kasi hindi po bending the law. Kasi ito po ay mismong tinakda, mga kababayan, ng ating konstitusyon para po sa sa pananagutan ng mga matataas na opisyal. So kung seryoso, mga kababayan, itong si presiding officer Senator Chis Escudero sa pagpapanatili ng dignidad, otoridad at credibility ng Senado bilang isang impeachment court, dapat pari-pareho ang pamantayan po para sa lahat. So hindi po pwedeng palampasin ito, mga kababayan. Hindi pwedeng contempt kapag abogado po ang nagsalita. Pero bibigyan ng free pass at espesyal na pribilehiyo ang respondent mismo kapag ayagan itong inatake at pinapahina po ang tiwala ng publiko sa integridad ng tribunal. So, ang pagpahayag, mga kababayan, na bending the law, pagdepensa ba ito o pag-atake sa mismong institusyon? Taasan kasi, mga kababayan, na tinawag ni Sara Duterte ang impeachment proceedings laban sa kanya bilang bending the law o pagbaluktot, mga kababayan, sa batas. So may malaking pagkakaiba ang paghamon sa ebidensya kumpara sa pag-atake sa mismong credibility mismo ng hukuman. Ang mensahe ng pahayag na ito sa publiko ay malinaw, mga kababayan. Pinapahiwatig ng respondent na yung Senado, habang nakaupo bilang isang impeachment court, ay gumagawa ng illegal at pinalikot na proseso laban sa kanya. So sa ilalim, mga kababayan, ng prinsipyo ng judicial decorum, ang mga ganitong pahayag po ay hindi na simpleng pagdepensa kundi tahasang pagmamaliit sa institutional authority ng impeachment court, mga kababayan. So kung may dapat nasitahin itong si presiding officer Chis Escudero, ang respondent po mismo, si Sara Duterte, tinawag niyang bending the law ang proceedings ng Senado just the other day. Hindi ba pag-atake yan, mga kababayan, sa mismong pag-atake ito mismo sa mismong impeachment court? So yung rules ng impeachment po dapat na ipataw ng pantay-pantay, ng patas, mga kababayan. Sa kasalukuyang proceedings, mahigpit ang Senado sa pagpapatupad ng decorum sa mga abogado, prosecutors at iba pang kalahok dito. Sa ilalim po ng ating saligang batas at ng Equal Protection Clause, ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay nang walang kinikilingan na posisyon o mukha. So kung ang isang ordinaryo po, mga kababayan, na abogado ang gagawa ng parihong mapanirang pahayag laban po sa hukuman habang dinidinig ang kanyang kaso, tiyak na rirespondihan po ito ng presiding officer at papatawan ng kaukulang parusa. So bakit magiging iba po ang pamantayan at bibigyan ng exemption ang respondent dahil lamang sa kanyang mataas na katungkulan
So yun ang tanong mga kababayan. May karapatan si Sara Duterte na dipinsahan ang sarili pero walang sino man, prosecutor, defense lawyer o respondent ang dapat magkaroon ng espesyal na pribilehiyo mga kababayan. Nasirain ang credibility mismo ng tribunal, ng impeachment court. So ang impeachment ay konstitusyonal, hindi po imbensyon ng Senado, mga kababayan. Ang paglilitis ay hindi isang personal o politikal na pakana lamang upang iharas yung vice presidente. Ang impeachment ay isang sagradong mekanismo mga kababayan na nakasulat at iniutos mismo ng konstitusyon sa Article 11 upang tiyakin ang pananagutan ng mga pinuno sa bayan. Ito yung tinatawag public accountability. Kaya naman po, ang isang constitutional process ay hindi kailanman may tuturing na bending the law tulad ng sinasabi ni Sara. Dahil lamang sa hindi pabor sa respondent ang takbo ng paglilitis o ang mga nilalabas mga kababayan na ruling ng korte. Hindi Senate ang nag-imbento po nitong impeachment, mga kababayan. Nasa konstitusyon mismo po ito na malinaw. Kaya ang constitutional process ay hindi bending the law dahil lamang hindi pabor sa respondent po yung takbo ng paglilitis. So may karapatan sa due process, ngunit may tamang legal mga kababayan na remedies. May buong karapatan po si Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap po ng tribunal. Ginagarantiya ito ng batas ang karapatan ng respondent na questionin ang ebidensya. Tutulan ang mga argumento ng prosecution po at gamitin ang lahat ng legal remedies sa ilalim po ng rules. Ngunit kung naniniwala ang depensa na may maling ruling po ang korte, ang tamang akbang ay ang maghain ng formal na motion for reconsideration o gumamit ng mga legal na remedyo. Yan mismo yung observation ng ating mga legal experts, mga kababayan. Hindi ang pagbato ng mga mapanirang salita sa media upang sirain ang tiwala ng publiko sa tribunal tulad ng ginawa po ni Sara the other day. Kung bawal bastusin mga kababayan ang impeachment court, dapat bawal para po sa lahat. Tama po? So ang kapangyarihan sa contempt ng impeachment court, ano po ito? Ang Senado kapag nakaupo bilang isang impeachment court ay may taglay na kapangyarihan upang protektahan ang sarili nitong dignidad. So ang Senate sitting as an impeachment court ay may kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas mismo at ng sarili nitong rules of procedure na magpataw po ng contempt sanctions sa sino mang napatunayang umaatake, nambabastos o nagpapahina sa authority ng paglilitis mga kababayan. So kung seryoso ang Senado sa pagpapanatili ng dignity ng proseso, dapat seryosong ikonsidera po ng presiding officer, yung Chief Escudero, at ng buong korte ang kaukulang sanksyon sa mga pahayag ni Sara Duterte na hayagan mga kababayan na sumisira sa tiwala ng ating mga mamamayan sa tribunal. So hindi pwedeng contempt kapag abogado ang nagsalita po. Pero free pass kapag si Sara Duterte ang umatake sa tribunal. Tama po mga kababayan? Tama itong sabi ng prosecutor, VP Sara's bending the law remark could undermine court integrity. Sabi po ni Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa, Duterte should ensure that her comments do not attack the integrity of the Senate sitting as an impeachment court, warning that such remarks could potentially violate court rules. Mga kababayan, Tolosa cited
Duterte's statement that bending the law is very clear in the impeachment proceedings. Matindi po itong binitawang salita ni Sara. Saying it could fall within the sub judice rule and may be considered contemptuous. It was made clear under jurisprudence that yes, litigants can criticize the courts but they can never attack its integrity, sabi po ni Tolosa. If a litigant attacks the integrity of the court, that actually constitutes not just a violation of the sub judice rule but an act that can also be considered as contemptuous, sabi po ni Tolosa. He warned that such a statement could influence how the public views the eventual decision of the senator judges, particularly if Duterte is convicted and removed from office. Tolosa said, the public could be led to believe that the Vice President Anya was not judged solely on evidence but was instead subjected to alleged irregularities during the proceedings. So yun mga kababayan ang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Tolosa.